Yan ang buhay ni Peter. Ang pangalawa ay si Andrew. Si Andrew, aka the Quiet Evangelist. Magkapatid si Peter at si Andrew. Medyo magkabaligtad sila kasi si Peter maingay, si Andrew tahimik lang. Pinanganak din siya sa Bethsaida katulad ni Peter. Pero alam niyo ba, na bagamat si Peter ang naging leader, si Andrew ang mas naunang tawagin ni Jesus. In John chapter 1 verse 35 to 42. Siya muna ang unang sumunod kay Jesus bago si Peter. Nung una, si Andrew ay disciple ni John the Baptist. Pero nung narinig niya si John the Baptist na nag-declare that, "Behold, this is the Lamb of God," sumunod si Andrew kay Jesus. Hindi siya nagdalawang isip, iniwan niya ang lahat. Sinundan niya si Jesus at ang una niyang ginawa, tinawag niya agad ang kanyang kapatid na si Peter. In John chapter 1 verse 41. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah." Ganon si Andrew, tahimik siya pero intentional. Hindi siya masyadong nasa spotlight, pero makikita mo kung paano siyang kumikilos para sa gawain ng Panginoon. Makikita natin yung puso niya. Naalala mo yung feeding of the 5,000 kung saan nagpakain si Jesus ng 5,000 tao. Lalaki pa lang yun, wala pa yung mga babae, sabi ni Luke. Alam mo ba na habang nagpapanik ang lahat, nung tinanong ni Jesus kung saan tayo kukuha ng tinapay, si Andrew ang nagdala ng bata kay Jesus. Here's a boy with 5 loaves and 2 fish. Parang simpleng gesture lang. Pero dahil sa faith niya, doon ginawa ni Jesus ang isa sa mga pinakadakilang himala. In John chapter 12, verse 20 to 22, meron ding ilang mga Grego na gustong makilala si Jesus. At siya din ang naging tulay para makilala nila ang Panginoon. Matapos umakyat si Jesus sa langit, naging aktibong misyonero lalo si Andrew. Bagaman hindi siya madalas lumabas sa spotlight, ayon sa mga early church traditions, naglakbay siya sa iba't ibang lugar sa Greece, sa Asia Minor, sa Russia, at doon naghayag siya ng salita ng Panginoon. Yung isang bansag pa nga sa kanya is apostle to the Greeks. Katulad ng ibang apostles, si Andrew din ay nagdusa sa kanyang kamatayan. Siya ay ipinako sa isang X-shaped na cross. Pinako siya sa Greece. Pinili rin daw ni Andrew ito dahil hindi rin siya karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan ni Jesus. Alam mo, kahit hindi siya ganun kaingay katulad ni Pedro, ginamit siya ng Diyos para palaganapin ang gospel. And true disciples brings others to Jesus. We should be bridge builders katulad ni Andrew. So napag-usapan na natin si Peter at si Andrew. Ngayon naman, itong magkapatid na si James at si John, aka the Sons of Thunder. Yan ang tawag ng Bible sa kanila. Parehas silang anak ni Zebedee. Pareho silang mangingisda pero mga hindi ordinaryong lalaki. Sila yung tipo ng tao na malalakas ang personalidad. Merong matitinding passion at sa bandang huli ay ginamit ng Diyos para sa isang makapangyarihang layunin. Meron silang sariling bangka at mga tauhan. So medyo may kaya itong si James at si John. Ang kanilang ama na si Zebedee ay isang respetadong mangingisda. Ang nanay naman nila na si Salome, according to history, ay maaring kapatid niya, si Mary, the mother of Jesus, in Matthew 27:56 and John 19:25. Ibig sabihin, may posibilidad talaga na magpinsan itong si Jesus tsaka si John. By the way, si John ay kilala bilang the beloved disciple. Siya yung pinakamalapit sa kanilang lahat. Kaya mula pa lang sa simula, may malapit na siyang ugnayan sa magkapatid na ito. No wonder kasama sila sa core ni Jesus. Isang araw, habang nag-aayos sila ng lambat sa dalampasigan ng Galilee, sinabi ni Jesus sa kanila, "Follow me, and I will make you fishers of men." Walang tanong-tanong, iniwan nila agad ng kanilang ama, ang mga tauhan nila at ang kanilang bangka. Isipin mo yon, isang tawag lang ni Jesus at agad nilang tinalikuran ng mga kabuhayan nila. Ganun kabilis, ganun kalalim ang impact ni Jesus sa kanila. Sina James at John, kaya tinawag na Sons of Thunder, ay parehas matapang, intense, at minsan impulsive. Pare-pares impulsive doon, no? Peter, James, and John.
They were quick to anger nung hindi tinanggap si Jesus ng mga taga-Samaria. Sila agad yung una nagsabi in Luke 9:54, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? Grabe, di ba? Parang mga spiritual avengers. May isa pang pagkakataon na lumapit pa sila kay Jesus at humiling na, Lord, kapag nandun na sa langit, ako yung uupo sa kanan, tapos kapatid ko naman yung sa kaliwa. Kasama pa nila si Salome nung panahon na yon. Gusto nila yung posisyon at kapangyarihan, pero si Jesus, kalmado niyang itinuro that whosoever wants to be great among you must be your servant. Mula noon, natutunan nila na ang tunay na greatness ay nasa paglilingkod. Sobrang lapit ng magkapatid na ito sa Panginoon. Pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus, si James ay naging isa sa mga unang leader ng iglesia sa Jerusalem. Pero iba siya doon sa sumulat ng Book of James, hindi sa yon. Yung sumulat ng Book of James is the half-brother of Jesus. At ayon sa Acts chapter 12 verse 1 to 2, siya ang unang apostol na pinatay dahil sa pananampalataya. Isipin mo, pinugutan siya ng ulo ni Haring Herodes Agrippa I. Isipin mo mula sa pagiging sons of thunder, naging son of sacrifice. Handang mamatay para sa Panginoon. Si John naman ay may kakaibang landas. Mula sa pagiging sons of thunder, mainitin ng ulo, impulsive, agresibo, binago ng Panginoon. At siya ay naging apostle of love. Siya ay mas kilala as the disciple whom Jesus loved. Malapit siya sa Panginoon. Nung Last Supper, nakasandal siya sa dibdib ng Panginoon. Nung time na ipinako sa krus si Jesus, si John lang ang natira at lahat ng mga apostol ay nagtago. Pinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang kanyang nanay na si Mary kay Juan. Possible, during that time, patay na si Joseph. Siya din ang sumulat ng Gospel of John, ng 1st, 2nd, and 3rd John. Siya din ang sumulat ng Revelation. Ipinakita ng Panginoon sa kanya ang mga katotohanan na ito. Kaya pala, grabe na lang yung mga talata na sinulat ni John tungkol kay Jesus. Sabi niya sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi sa verse 2, He was with God in the beginning. Sabi sa verse 3, sabi ni John, all things were made by Him, and without Him, nothing was made that has been made. Grabe yung pagkakasunod-sunod nun. Tapos pagdating sa verse 14, and the Word became flesh, and He dwelt among us. In that same book, sinabi niya yung mga claim ni Jesus that I and the Father are one. Sinabi niya yung mga verse that I am the light of the world, I am the bread of life, I am the gate, I am the door. Grabe yung pagkakakilala ni John at yung mga records na sinabi niya tungkol kay Jesus. Siya ang pinakamalapit ni disciple ni Jesus among the 12. Ayon sa tradition, si John ang pinakamatagal na nabuhay sa lahat ng apostles. Pinahirapan siya, pinadala siya sa exiles, pero hindi siya pinatay. Namuhay siya ng matagal sa Ephesus, patuloy na nagturo tungkol sa pag-ibig. Kung tutuusin, siya ang huling buhay na saksi sa mga apostol. At kung makikita natin ang buhay ni James at ni John, God transformed their passion into purpose. Makikita din natin that the greatness comes through humility and service. At syempre, makikita natin that we should love as Christ loves. Sabi ni John sa isa sa kanyang mga book, we love Him because He first loved us. Isa rin sa mga claim niya in John chapter 14 verse 6 na sinabi ni Jesus that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Grabe yung ginawa ng Diyos sa buhay ng apat na ito. Mula sa pagiging ordinaryong mangingisda, papunta sa pagiging extraordinaryong mangingisda ng mga tao. Hindi na ngayon sila nanguhuli para lang maghanap buhay at kumita lamang, kundi sila ay nanguhuli para sa kaharian ng Panginoon. Bilang isang mananampalataya, katulad ng ginawa ng Diyos sa kanila, ay kaya ring baguhin ng Diyos ang ating buhay at kaya niya tayong gamitin. Pero ang tanong, handa rin ba nating iwan ang mga bagay na pinapabitawan ng Diyos? At handa tayong sumama at gawin ang kalooban ng Panginoon para sa atin.
Ang sabi ng isang awitin, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. God bless po sa inyong lahat. Ito po ang ating part 2 ng ating pag-aaral tungkol sa kanilang mga buhay. Abangan niyo po ang next batch ng mga disciples na ating pag-uusapan sa part 3. Please subscribe to our channel at supportahan po natin ito. God bless po sa inyong lahat. Paswas po.